kung meron mang kinarma, hindi si Top 1, kung hindi yung karton nilang tatay na nakakulong ngayon sa Hague, Netherlands. Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Sa loob po ng 19 na araw na lamang o 18 araw, ano? Kasi ngayon ay January 19, 2026. Mai-impeach muli ang isang baliw. Sorry naman. Yun naman kasi ang tawag sa kanya ng ilan, ano? Mai-impeach muli sa ikalawang pagkakataon, ito pong si Vice President Sara Duterte. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ay ito pong napakadaldal sa publiko na si Congressman Leandro Lebiste. Ang ingay-ingay po nito sa mga nakalipas po na araw. Pero kapag ka-official proceedings na ang kanyang dadaluhan para sabihin sana yung kanyang kaingayan sa harapan ng publiko, ayaw pong dumalo. Hindi daw po ito dadalo mamaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang katwiran niya po, may banta daw po sa kanyang buhay. Pero nagtataka tayo. Kaliwat kanan, nagpupunta kung saan-saan sa mga studio ng mainstream media, nagpapa-interview. Dito sa Senado, napakahigpit ng seguridad dyan. Tapos sasabihin niya, may banta sa kanyang buhay, natatakot siya, kaya hindi siya dadalo. Ano ang ibig sabihin? Pagka official proceedings kasi, tataas ang kamay mo, manunumpa ka, sasabihin mo na magsasabi ka ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, maaaring maging liable ka kapag ikaw ay nagsisinungaling. Sa harapan ng publiko, sa social media, sa mainstream media, hindi mangyayari yon. Pero syempre, bago tayo pumalaot pa dyan, pakinggan muna natin ang good news mula po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin ang pagkakatuklas ng isang natural gas diyan po sa Malampaya East 1. Ito daw po ay makapagbibigay ng bilyong imbak, cubic meter siya tayo kung hindi ako nagkakamali, ng natural gas at makakapag-provide sa mahigit 5 milyong kabahayan para sa ating mga kababayang Pilipino. O para hindi na ako magkamali, baka magkamali pa ako sa paghahayag ng impormasyon, panoorin muna natin mismo mula sa ating Pangulo ang napakagandang balita. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 Consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Napakagandang balita at bad news yan sa mga tatanga-tangang Duterte supporters. Kasi sa panahon ng panunungkulan ng tatay nilang karton ngayon,
wala pong nangyaring ganyan, no? Napabayaan nga ang sektor ng enerhiya. Tingnan nyo, kung ginawan lamang ng kaparaanan ni Rodrigo Duterte ang Malampaya, sana hindi tayo harap sa krisis sa enerhiya. Pero dahil nga walang silbi kasing presidente yon, salamat na lamang at kinarma na, nakakulong na ngayon sa Hague, Netherlands, kahit paano, tayo bilang Pilipino, nakakapagpatuloy para sa ating mga magagandang buhay. Ngayon, puntahan na po natin ito pong issue na ating pong pag-uusapan, si Congressman Leandro Lebiste. Katulad po nung sinambit natin kanina, napakadada po nito sa harapan ng media, pero ayaw magsalita sa Senado. Nakita ko po ang balita una dito kay Attorney Wilfredo Garrido. Meron po siyang mga patutsada dito po sa madadang kongresista. Sabi niya po dito, yikes, di dadalo si Totoy sa Senado dahil banta sa buhay. Pero kung saan-saan sumisipot, sa studio, sa DPWH, sa Resto, sa RTC, sa Kalatagan Solar Farm. Pero ando naman si Lacson at si Mama, pwede naman siyang magtago sa palda. Yan, pinapatutsadahan po siya. Actually, maraming pagbanat itong si Wilfredo Garrido dito kay kay Lebiste, no? Kung pupuntahan niyo po yung kanyang mga post, halos sunod-sunod po yan. Tulad nito. Panahon pa ni Duterte, 2019, 2020, 2021, binalaan ka na ng DOE tungkol sa di pagtupad sa mga kontrata na iniwan mo sa ere. Masaya at namamayagpag pa si Cabral noon. Bata ka pa, sinungaling na katulad kay PRRD kung saan ka nag-OJT. Marami po yan mga tol. Pero hindi na natin siguro isa-isahin, ano? Hindi, basahin na rin natin. Nakita ko na to eh. Sabi dito, whistleblower ka, magsalita ka. Ang tunay na whistleblower, hindi takot mamatay. Nilalahad-lahat. Binubulgar lahat. Takot man sila sa buhay nila, sumasailalim sila sa Witness Protection Program. Examples, Yusek Bernardo, Henry Alcantara. Itong si Leandro Lebiste, eme-eme, sat-sat, ngaw-ngaw, ayaw naman ilabas ang ebidensya, takot sa buhay niya. Imbis sumailalim sa WPP, sumailalim sa palda ng nanay niya, paiyak-iyak pa. Kainin mo na lang Cabral files na yan, ayon kay Attorney Wilfredo Garrido. O sige, panoorin na po natin ang balita kaugnay po ng kanyang pagsasabi na hindi daw po siya makakadalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Marami pa raw hawak na impormasyon si Congressman Leandro Lebiste kaugnay sa flood control scandal. Pero sa kabila ng mga isinisiwalat niya sa social media, hindi pa rin siya makakadalo sa pagdinig sa Senado kaugnay sa issue. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi makadadalo bukas sa Blue Ribbon Committee hearing si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa programang Point of Order sa Abante, sinabi ng kanyang abogadong si Ferdinand Topacio ang mga banta kay Lebiste ay kasunod ng pagsiwalat sa Cabral files. Bukod sa banta, narayan pa umano ang mga panggigipit ng gobyerno kay Lebiste. Nagsimula lamang po yan eh. Noong sinabi niya na meron siyang hawak na Cabral files at nakalagay dito sa Cabral files nito mga initials na OP at ES at kung ano-ano pa, no? At marami po siyang hawak na nakita ko. At talagang pagka ito'y lumabas talagang mabigat po ito. Kumbaga sa kawan bomba atomika po ang magiging epekto nito sa ating pamahalaan. Alam mo bilang abogado na ang Cabral files nitong si Lebiste ay hanggang publiko lamang, hanggang media lamang. Hindi naman pwedeng gamitin yan sa proper forum. Kaya nga mismo si Senador Ping Lacson sinasabi niya may mga kopya din daw siya pero hindi niya pwedeng ilabas sa Blue Ribbon Committee kasi wala namang magpapatunay nito. Kaya ganon marahil, hindi dahil sa may banta sa buhay itong si Lebiste. Kung hindi, pag nilabas niya kasi yung mga impormasyon na yan sa isang formal na proseso, katulad po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing,
Dalawa lang ang pwede pong patunguhan nun. Sinasabi niya ba ang mga bagay na yan ng may katotohanan o sinasabi niya ba ng may kasinungalingan? Kapag ka may katotohanan, may mga follow-up questions, may mga interpellations na mangyayari. Magtatanong ang mga senador para suriin kung siya ba'y nagsasabi ng katotohanan. Bakit ayaw niya magpasuri? 'Di ba? Kung talagang matapang o kung talagang nagsasabi siya ng katotohanan, napakagandang pagkakataon ang Blue Ribbon Committee hearing para ilabas ito sa publiko nang protected siya sa tinatawag na parliamentary immunity. No? O kung ano ba yung qualified parliamentary immunity? Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, pinaliwanag yan dati ni Fiscal EJ. Pero parang mali. Basta merong terminong ginagamit dyan na kapag ka ang isang resource person ay nagsalita sa harapan po ng isang congressional inquiry, mapoprotektahan po siya nung tinatawag na immunity na yon sa pamamagitan po ng pag-obserba sa mga alituntunin na sinusunod diyan po sa mga congressional inquiries. Pero bakit ayaw gawin ni Lebiste? Simple lang. Maaaring kasinungalingan ang sinasabi nitong si Lebiste. Kung hindi man kasinungalingan, pagpapag-grandstanding lamang. Bakit? Ano ba talaga ang tunay na layunin niya? Diversion. No? Kasi meron po talagang issue na kinakaharap itong si Lebiste na mamaya ilalahad po marahil sa isang interview nitong si Undersecretary Claire Castro. Kasi targeted ngayon si Claire Castro partikular ng mga kampo ng mga Duterte o ng mga supporters po nito. At isa ngayong nagagamit dito para patahimikin siya ay itong si Lebiste. Nagsampa po ito ng ng civil libel complaint at humihingi ng 110 million pesos na danyos perwisyo dito po kay Yusek Claire Castro. Ituloy muna natin ang pakikinig po dito. Isang araw matapos mahulog sa bangin sa Benguet si Engineer Maria Catalina Cabral noong Disyembre, isiniwalat ni Lebiste sa kanyang social media page na may listahan si Cabral sa kanyang computer ng lahat ng proponent ng DPWH insertions at may kopya nito ang iilan. Inamin niya rin na mayroon siyang kopya nito na ibinigay sa kanya ni Cabral noon pang Setyembre. Binigyan niya umano ng kopya ang ICI. Ibinigay nga ba o persahan niyang kinuha? Magkaiba kasi yung ibinigay sa persahang kinuha. Saka uulitin natin mga tol. Ang listahan na yan na sinasabi niyang Cabral files, no bearing yan. Sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, pag-iingay lamang yung ginagawa nitong si Lepeste. No? Iulitin ko po sa inyo yung pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Sa paniniwala niya kasi, ang may pananagutan talaga itong si Lebiste at dinadivert lamang nito yung atensyon ng publiko. Dahil sabi nga ni Ombudsman Boying, kabata-bata, ganyan na ang ginagawa. No? Ibinenta daw. Di umano yung ipinagkatiwala sa kanya ng gobyerno. O baka sabihin nyo, fake news ako. O, ito po yung sinambit nitong si Boying Remulla, ang ating ombudsman, na naging batayan para po mag-react dito si Yusek Claire. Nagtataka lamang tayo bakit si Yusek Claire ang kanyang idinamanda samantala ang nagpasimula ng impormasyon na ito ay si Remulla. Nagagamit yung mga updates Tapos binabaliktad na workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral files. Sipin mo yun. Gagawin mong issue yun. You have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yung what? Alam mo, the document he got when Cabral was alive, it's not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Irrelevant na yun. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Anong gagawin ko? Makikipagtalo ko sa wala kasihan. Diba? Mahirap yun, makikipagtalo ka. Nakahanap na atensyon Hindi mo bubigay yung atensyon. Diba? Nakahanap na atensyon para kahagat ka man. Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema Yung practice. Marami siyang ibang problema. Diversionary tactics. Kung babasahin po natin ang gustong ipahiwatig dito nitong si Ombudsman Boying Remulla. Para wag siya pag-usapan. Akala niya naman malilihis niya ang issue. Cabral files pa siya. Pala, kumakaharap siya sa mas pinakaseryosong problema. Na sa interview mamaya, napapanoorin natin kay Yusek Claire, sa kanyang pakiwari kung may mga elemento ng krimen, papasok yung large-scale estafa.
Sige, mamaya natin panoorin yan. Tapusin muna natin itong mga ibang mga video na pinapanood po natin. Isa nga, iniimbestiga na ngayon eh. Oo. Yung violation Yung of franchise. Yung national Kasi franchise. dapat yan, yung franchise hindi mo ninegosyo. Eh, batang-bata ka ninegosyo mo yung franchise. Siyempre, wala ka pa kahihiyan. Wala ka bang Ano kasi tao kahihiyan? yan? Ano kasi? Wala ka bang kahihiyan? Batang-bata ka, naninegosyo mo yung franchise? Anong klaseng tao yan? Inuulit ko lang yung sinasabi ni Ombudsman Boying, ha? Pilipino yan. Diba? National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. May benta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Wala. So, yung iba yung usapan. Yun ang pag-usapan muna natin. Yun ang pag-usapan natin. Pero syempre, inuunahan ni Leviste, kunyari, Cabral Files. Tuloy tayo rito. At si Ombudsman Boying Rimulya noong Nobyembre, pero walang nangyari. Dahilan kaya niya inutay-utay ng ilathala sa kanyang FB page ang mga nilalaman ng files. Sa kanyang press con sa Batangas matapos sampahan ng libel, si Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng Solar Philippines statement, sinabi ni Leviste na maraming sangkot sa cover-up ng korupsyon sa DPWH. Kaya hindi lumilipas ang araw na walang umatake sa kanya. Tila may banat pa ito sa media. May mga sa media, sa ibang mga istasyon, hindi po yung mga nandito ngayon, na halata naman na may agenda. May agenda. Ay, mukhang binabanatan niya ang Bilyonaryo News Channel, ano? Saan ba talaga lalagay ang Bilyonaryo News Channel? Minsan, binabanatan ng mga pro-BBM, binabanatan ng anti-Duterte. Pero alam ninyo, mga tol, kung magiging objective lang tayo, tingin ko patas itong Bilyonaryo News Channel, eh. Ang problema lang dito, madalas silang nagkakamali sa kanilang mga pag-uulat kasi agad-agad silang naniniwala. No, katulad po nung pagkaka-aresto daw kay Harry Roque, di naman pala na-aresto. No, agad inuulat nila. Nung nagsalita yung abogado ni Senator Joel Villanueva, pinaniwalaan kagad nila na nag-retract daw po ng statement itong sina Henry Alcantara at iba pa. Wala naman palang katotohanan. Yun naman ang problema sa kanila. Pero tingin ko, ito ay lumalagay lamang sa kanilang tinatawag na investigative journalism. Kaya wala akong pagkampi nor pag-criticize sa Bilyonaryo News Channel, eh. Kasi lahat tinitiran yan, eh. Kahit administrasyon, tinitiran yan, eh. Kahit Duterte camp, tinitiran yan, eh. Ngayon, pakinggan na natin ito pong interview kay Yusek Claire Castro. Dito natin malalaman, posible pala na pumaharap sa isang napakaseryosong krimen ito pong si Lepeste, no? Kasi bakit? Large scale stapa, napakaseryosong krimen po nun. No bail po yun, mga tol. Panoorin natin to. Application din natin to. Yan, simulan natin. Kaugnay po ng mga balitang yan, nakakarisap natin si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Good evening, Yusek. Yes, good evening, George, and good evening, Bea. Well, unahin ko na kung nakatanggap na po ba kayo ng kopya ng reklamo sa inyo ni Congressman Leviste. 110 million pesos na civil libel damages daw po ito. Dahil daw po ito sa naging pahayag ninyo sa vlogs ninyo tungkol sa kanyang solar energy firm. Wala pa. Friday pa lang niya ito final. So most probably by next week ang raffle nito. At doon pa lamang natin malalaman to some branch. At kapag nagkaroon na ng branch, ang court, doon pa lang tayo mabibigyan ng kopya ng complaint. But what is your reaction to that? Na kinasuhan kayo based doon sa mga vlogs ninyo against his firm? Sa akin, nakikita ko ang pattern. Nasa akin, ang nakikita ko na gusto nilang pagpapatigil sa akin para ako'y magsalita. Hindi lang para sa aking YouTube channel, kundi pagiging Palace Press Officer. Dahil tingnan natin, sino ba ang nasa likod kaya? Naniniwala ako dyan, no? Na ito pong pagsasampa po ng reklamong civil libel dito po kay Yusek Claire Castro ay kaparaan ng legal para po mapatigil siya sa kanyang pagsasalita. Kasi alam niyo mga tol, kapag humantong po ito sa korte na, magkakaroon syempre ng order dyan ng korte na ang sino mang concerned parties hindi na dapat magsalita tungkol sa bagay na yan. No? Parang ang tinatawag nilang sub judice. No? Na kung dinidinig na sa paglilitis, wag ka nang mag-comment pa. Dapat lahat ng mga merito ng kaso, pinag-uusapan, pinagtatalunan sa korte na. Epektibo kaya yan? Siguro. No? Pero ang hindi nila nakikita, it concerns Leviste lamang.
kung sino man ang nasa likod ng tangkang pagpapatahimik kay Jose Claire Castro, hindi nila mapipigil ang pagsasalita nito, partikular sa pag-criticize nito sa mga walang kwentang supporter ng mga Duterte at mga walang kwentang Duterte. Patuloy itong magsasalita. Hindi nila kayang pigilan yan. Bilang isang palace press officer na tumutupad sa kanyang mandato at bilang isang pangkaraniwang citizen na meron pong programa sa kanyang YouTube channel. Mabigat kasi para sa mga Duterte at supporters nito ang mga pahayag lagi nitong si Jose Claire. Dito natin kasi makikita na epektibo talaga si Jose Claire sa kanyang ginagawa. Naaantig niya yung galit nito pong mga Duterte at supporters nito. Mula po kay Sara Duterte hanggang sa pinakamababang tangang supporter ng mga Duterte, tinatamaan lagi nito pong si Jose Claire. At doon po natin makikita na sa pamamagitan ng isang Jose Claire sa kanyang programa sa YouTube channel, mas marami po ang nakakaalam ng mga kung ano-anong impormasyon na sumasaklaw sa mga alegasyon ng irregularidad, kriminalidad at kung ano-ano pang mga hindi tama o paglabag sa batas na kinasasangkutan ng mga Duterte di umano at ng ilang mga supporters po nito. Kung papansinin po kasi ninyo, ang YouTube channel po nitong si Jose Claire Castro ay talagang napakalakas. Attorney Claire Castro YouTube channel. Meron po itong almost 600,000 subscribers. At dito, makikita po ninyo yung kanyang views. Talagang nag-uumapaw. Napakalaki po ng mga views niya sa mga live streamings niya, sa mga re-uploaded video niya, thousands lagi. Ibig sabihin, ang dami pong nanonood kay Jose Claire Castro na piniprevent ngayon ng mga Duterte at supporters nito na magpatuloy. Kaya sisikapin nila sa pamamagitan ng pagpapatahimik dito na hindi na makapagsalita si Jose Claire. Pero nagkakamali sila. Hindi sila magtatagumpay. Naniniwala ako na igigiit ni Jose Claire ang kanyang karapatan bilang pangkaraniwang Pilipino, lalong-lalo na isa po siyang magaling na abogada. Alam na alam niya kung ano, alam na alam niya kung ano yung kanyang dapat gawin. Nabilahukan ako Na mga agenda nitong si Congressman Leviste sa pagsasampa ng kaso sa akin. At sino rin kayo nasa likod ng mga pagbabanta sa buhay ko? Ano kayang grupo ito? Doon naman nakikita kung sino ba talaga ang nagnanais na sirain ng gobyerno. Sino ba ang nagnanais? Sagutin na natin yan, Jose Claire. Mga Duterte at supporters nito, ang mga grupo na yan. Dito kitang-kita naman natin ang galawan. Si Topacio, Duterte supporters ito, nananawagan ng pagbibitiw ng ating Pangulong Bongbong Marcos para maipalit si Sara Duterte. Yung isang tangang nanonood sa atin ngayon na Duterte supporters, sabi niya, very proud siya na DDS daw si Leviste. Dugong DDS daw. Anak ng teteng na yan. Dugong DDS. Kaya pala, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, kabata-bata. Kabata-bata ginagawa itong mga bagay na ito. Ulitin natin to. Nagagamit yung updates Tapos binabaliktad. Workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral Files. Sipin mo yun. Gagawin mong issue yun. You have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yun, what? Alam mo, the document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Irrelevant na yun. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Kaya anong gagawin ko? Makikipagtalo ko sa Wala kasingan. Diba? Mahirap yun, makikipagtalo ka. Nakahanap na attention Hindi mo bubigay yung attention, di ba? Nakahanap na attention para kahagat ka man. Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon Yung violation of franchise. Yung national Kasi dapat kayo yung franchise, hindi mo ninegosyo. Batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise. Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng tao yan? Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng tao yan? O ganyan ang dugong DDS. Walang kahihiyan. Anong klaseng tao yung mga DDS? Tuloy po tayo dito. Is napababain ang presidente sa kanyang pwesto. Makikita natin, ito lahat ay parang drama. Drama to the point na ipapakita nila na ang gobyerno ang nanggigipit sa lahat. When in fact, sila ang naninira sa gobyerno dahil sa kanilang agenda na matanggal ang Pangulo sa pwesto. So sinasabi niyo po na sila ang may agenda, Jose Castro.
makikita, maliwanag din sila yung may agenda. Oh, sila talaga ang may agenda. Taliwas dito sa sinasabi nitong si Leviste na agenda daw sa likod ng paninira sa kanya. Oh, kasi dito sinasabi niya, Hindi po yung biruin niyo kung gaano ito ka-plastic, ano, itong tao na ito. Porkit yung mga mainstream media nasa harapan niya, yung wala doon, yun yung sasabihin niya, yung babanatan niya. Pero alam naman natin na ang buong mainstream media inire-report kung ano yung mga balita tungkol sa kanya, tungkol sa mga sinabi nitong si Ombudsman Boyeng Remulla. Bakit niya sasabihin dito, isi-single out niya, wala rito no? Wala sa inyo. Kasi ibang mainstream media daw yon na wala dito ngayon sa interview na ito. O ganun siya, no? Kaya higit ako naniniwala na ang tunay na may agenda dito, itong mga Duterte at mga supporters nito, kung bakit nila gustong patahimikin si Jose Claire Castro. Again, uulitin ko uulitin pa. Ikatlong pagkakataon, uulitin ko. Si Jose Claire Castro, hindi nyo yan mapapatigil sa kanyang ginagawa. Palace Press Officer yan. Meron siyang YouTube channel. Yung kanyang trabaho bilang Palace Press Officer, opisyal. Yung kanyang YouTube channel, bilang pangkaraniwang Pilipino. Paano nyo mapapatigil yon? Lahat tayo, meron tayong karapatan sa malayang pamamahayag. Pero syempre, hindi yon absolute. Ang problema lamang, kapag ka mga Duterte supporters na, palibasa mga tatanga-tanga, akala nila absolute pag sila yung nagsasalita. Tingnan nyo ngayon ang kinalabasan. Puro kaso sila. Yung isang tatanga-tangang DDS na nanonood sa atin ngayon, sasabihin, nakaprepara na raw, nakahanda na raw yung mga kaso para sa mga vloggers na anti-Duterte. Anak ng teteng, tanga talaga kayo. Yung sa inyo, nakaprepara pa lang, nakahanda pa lang. Yung sa mga DDS vloggers, nakasampa na. May mga sinampahan na ng kaso, katulad ni June Abines. No? Nagpiyansa na nga lang. At iba pa na mga DDS vloggers na maaari pang kumaharap sa maseryosong criminal na liability. Ganun kayo katanga Uulitin ko Kayo, naghahanda pa lamang. Hoping na manalo si Sara Duterte sa 2028 bago niya masampahan ng kaso si Top 1. I do not know kung yan ay magtatagumpay. Pero malamang sa malamang, malabo. Saka higit sa lahat, ang tanong, mananalo ba si Sara Duterte? Hindi. Imahinasyon nyo lang yon. Palibasa mga delusional kayo na piling ninyo, ang lakas-lakas ninyo, kaya mananalo, akala ninyo, si Sara Duterte. Isang patunay kung bakit sinasabi natin na hanggang ingay lang kayo sa social media, kayo mismo. Nangangalap kayo ng pirma para yung karton ninyong tatay mapabalik dito sa Pilipinas. Ilang libo ang target ninyo? 1 milyon. Dahil hindi kayo makakuha ng maraming pirma, binaba nyo sa 500,000. Ilang pirma nakalap ninyo? Wala pang 20,000. Ganun ba karami ang mga Duterte? Supporters? Tinatangan yung mga sarili ninyo Pinapaniwala nyo na marami kayo, pero ang katotohanan, marami lang kayo dahil ang dami nyong mga trolls at maingay lang kayo sa social media. Well, ano po ba sa tingin nyo yung naging violation na kinaharap po ng solar firm ni Leviste? At may mga kaso po ba siyang dapat kaharapin tungkol dito? Okay, nadinig natin. Muli, ito ayon kay Ombudsman Remulla sa kanyang, nabalita niyo rin dyan, sa kanyang panayam dito sa DCRH, sa executive session. Nabanggit niya na di umano. Ito na may iimbestigahan pa We have to be clear on this, Judge. Na ito iimbestigahan pa at lumalabas na may di umanong kakuntsaba sa taas. At hindi ito magagawa ng isang tulad lamang ni Congressman Leviste kung merong hindi kasabwat, may kausap sa itaas sa panahon ni dating Pangulong Duterte. If ever mapapakita itong kuntsabahan at sinabi niya na kalokohan ito, kung makikita yung mga word na yon, kakuntsaba, conspiracy, fraud. Ito na. May bagong balita, breaking news. Ayon po sa balita ng Inquirer.net, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay sinampahan ng impeachment complaint. Pero okay lang yan mga tol. Walang problema dyan. No? Sabi ko nga po sa inyo, sige lang, isampa ninyo yung impeachment na yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Para nang sa ganon, magkaalaman na. Pero ito lang ang sigurado. Kung kayo nakapagsampa ng impeachment complaint kay Pangulo sa araw na ito, mababasura lang yan. Hindi yan magtatagumpay.
O, ano pa ang isang sigurado? Sa February 6, masasampahan ng impeachment complaint si Sara Duterte. Ang kasiguraduhan, aabot yon sa Senado. O balik po tayo dito po sa pakikinig sa balita. Kung may fraud dito at ito ay lumalabas na may sindikato ba sa loob at may kakontsabahan, kung sila ba ay more than 5, sila ay maaari makasuhan ng large-scale stuff. Ito na may naaayon lang. Sabi natin, iimbestigahan ba to? Pero ito yung maaaring maging kaso. Yung mga panloloko lalo na sa gobyerno, may mga taong naapektuhan. Publiko ang naapektuhan. So kung may mga kasabot sila at sila ay masabing 5 or more nagsabuatan, then pwede itong maisama as a large. Aba, yung sabuatan na yan, malakas ang paniniwala dyan ng ating ombudsman na hindi magagawa yan ni Leviste kung wala pong sabuatan sa Duterte administration, no? Nung mga panahong iyon. Saan ko ba napanood yun? Sandali lamang nag-appear sa timeline ko yun Panoorin natin ito. Ay, hindi ko maalala kung saan ko napanood. Anyway, ituloy muna natin ito. Scale stuff or syndicated stuff. So depende sa elemento yan, George. Well, total nababanggit na nga rin kasi sinabi nga ni Ombudsman na allegedly ginamit yung kanyang connection under the Duterte Ayan admin, pala. like what you mentioned. Nandito naman pala sa balita kaya wala na tayong aalalahanin pa. Buti, natanong nitong reporter, So, yun. Ang paniniwala ngayon dito ni Ombudsman, ginamit nitong Leviste ang koneksyon nito sa Duterte. Siyempre, hindi mawawala dyan yung kanyang nanay dahil nung mga panahong iyon, senadora po ito. At maganda ang posisyon nito sa komite na hinahawakan niya nung mga panahon ng Duterte administration. Sige, pakinggan po natin ito mga tol. Pero, of course, kapag ginamit yung connection, hindi maiiwasan na mapag-uusapan natin si Senator Loren Legarda. Will she be part of this investigation as the former Finance Committee Chair during the time of the administration ng Duterte? Depende na po ito kung paano bang mag-iimbestiga at paano sisimula ng ombudsman ang pag-iimbestiga dito. Kasi George, malaking bagay ito para malaman ng taong bayan because it concerns franchise. So kung sinasabi ni ombudsman na maaaring nagkaroon ng spin-off, okay? So pag sinabi ng spin-off, nako, baka lang may panluloko even prior to or simultaneously with the signing of the contract or after even before na mabigay yung franchise kung meron talagang ganito. Ay mga tol paalala ko lamang. Sana maayos po audio natin. Paki-comment po ninyo kung naririnig nyo po ako ng maayos. Pero paalala lamang po, para hindi nyo na po ako inaantay sa feed ninyo, ang ating regular programming, live streaming, ay mapapanood po ninyo araw-araw, alas 9 po ng umaga. Kaya kung gusto nyo pong suportahan si Top 1, direkta nyo po akong puntahan sa ating YouTube channel Top 1 Live, alas 9 po ng umaga araw-araw, magkita-kita po tayo. Maraming salamat at maayos din pala ang ating audio, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta mga tol. Mga klase, mga plano. So it has to be investigated, malaman talaga ang kabuuan dito. Dahil kung sino man yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na maaaring kakuntsaba, maaari maimbestigahan. Do you think na single out kayo sa pangyayaring ito? No? Kasi si Ombudsman Remulla din naman, he was talking about the supposed possible violations of the company and about Representative Leviste as well. Pero kayo lang po yung kinasuhan. Oo nga, George, maliwanag yun. Bago natin ipagpatuloy yan, meron tayong panonooring isang video related to that. At ayon sa ating secretary ng DOE na si Garin, final na ang desisyon ng DOE sa Solar PH nitong si Leviste. Pakinggan natin yung interview po sa kanya 3 days ago. Makakausap po natin ngayon, Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Good evening, Pinky. Alright. So, Secretary, ito kung sinasabi niyo earlier that you will slap a penalty of about 24 billion pesos doon po sa kumpanya ni Congressman Leandro Leviste. To be clear, Secretary, anong kumpanya po ito? It's Solar Philippines. Okay. Yeah, that's the holder of the contracts.
Kasi po, kausap ko ho siya kahapon at inisa-isa ko nga yung kanyang mga kumpanya dahil it appears he has 3. Solar Philippines, or he has or had 3. One is Solar Philippines, the other one is SPNEC, at isa po yung Solar para sa Bayan. Balikan lang po natin yung Solar Philippines na sinasabi niyong dapat silang magbayad ng 24 billion. Ano po bang nangyari? Hindi nila na-fulfill ang kanilang commitment of about 12,000 megawatts of energy? Yes, 12,000 megawatts. It's basically equivalent to about a million households, 12 million households, Pinky. No? So they had about 43 Biruin contracts. ninyo mga tol, about 12,000 o 12 million households ang naapektuhan nitong pangako ni Leviste na susuplayan niya ng enerhiya ang mga kababayan natin Pilipino pero hindi natupad. O kaya nga yung pinagbabayad tuloy siya ng Department of Energy ng halagang 24 billion pesos. And as of this time, from 2024 to 2025, we have canceled 28 contracts. And all these contracts, kasi ang 28 contracts na yan, this is by virtue of a contract between DOE, each of that, no? DOE and Solar Philippines. And so far, as of today, overdue na nga kasi because they are supposed to deliver the power of many of those contracts in December 25, 2025. Opo. Today is 2026 already. There hasn't been any movement in terms of the project. Walang may groundbreaking hanggang sa pag-on ng paglagay ng solar panels, nor has there any been response from the company up to the point that we terminated and still no motion for consideration review. So hanggang sa mga oras na ito, Secretary, wala pa rin pong nagiging tugon ang Solar Philippines dito po sa sinasabi niyong kinansela ng mga kontrata at posibleng penalty na 24 billion pesos. No ma'am, there's no response at all. It's parang hindi lang pinapansin yung sulat ng or notice of DOE. And that's kind of strange, no? Di ba? Ganyan kaabusado itong mga tao na ito eh. Palibasa kasi nagawa nila yan sa Duterte administration na hindi papansinin yung mga bagay-bagay pagkapabor o kakampi nila ang pinag-uusapan. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Tapos dinadivert nitong si Leviste yung issue. Hindi daw po sa Solar Philippines. O ito babasahin ko po Sabi dito sa balita yesterday, GMA News, Meralco denies that SPNEC, the company it acquired from Congressman Leandro Leviste, is the subject of the 24 billion DOE penalty. This contradicts Leviste's claim that the company he sold is the one being fined by the DOE. Wala daw pong katotohanan yon. Ayon po sa Meralco, basahin po natin yung kanilang media statement January 18, 2026. SP New Energy Corporation or SPNEC wishes to clarify that it is not liable to pay the 24 billion pesos penalties quoted by the Department of Energy for the terminated service contracts of Solar Philippines. Of the 12,000 megawatts worth of contracts that have been terminated, only one for the 280 megawatts Santa Rosa project is under SPNEC. The former management of the Santa Rosa project offered and was awarded 280 megawatts in the first round of the Green Energy Auction Program of the DOE. This project already filed a notice of force majeure with the DOE last year, citing reasons beyond its control preventing it from completing the project by its target of December 2025. MGen Renewables has demonstrated a strong execution track record. In short mga tol, sinasabi po dito ng Meralco na wala pong katotohanan yung sinasabi nitong si Leviste na yung binenta niya sa Meralco ang subject ng 24 billion pesos. Instead, ang subject ng 24 billion pesos ay yung existing pa rin na kumpanya at pag-aari nitong si Congressman Leviste. Kaya marahil siguro itong si Leviste ngayon natutuliro ang utak. No, biruin mo 24 billion pesos yung dapat niyang ibayad na penalty sa gobyerno. Magkano po ba yung kanyang kayamanan? Siguro nasa 50 billion pesos mababawasan ng almost half yung kanyang kayamanan pag nagkataon. Kaya ang gagawin niya, idadivert niya yung mga atensyon papunta sa iba katulad kay Yusek Clear para hindi siya mapag-usapan. Pero nagkakamali siya sapagkat patuloy na mapag-uusapan
ang issue sa kanya dahil hindi lamang po ito penalty na halagang 24 billion pesos. Ito po yung inconvenience na nalikha ng kanyang kumpanya para sa ating mga kababayang Pilipino na inaasahan sana na yung kanyang kumpanya ay magdi-deliver ng tamang enerhiya para sa mga pangangailangan po nila. Sinabi niya sa kanyang interview din na hindi niya daw, kumbaga ginagalang niya ang ombudsman dahil kaibigan din ito ng kanyang ina. So alam mo, medyo questionable yung pagkakasabi ng kaibigan ito ng kanyang ina. Baka ibig ba sabihin, porket magkaibigan ba yung kanyang ina, maaaring siya ay masagip na sa pag-iimbestiga? I don't think the ombudsman will do that. Kasi ang ombudsman dapat neutral. At nakita naman natin na talagang porsigido siyang malaman ng taong bayan kung ano nangyari dito sa prangkisa na to ng Solar para sa Bayan Corporation ni Congressman Leviste. Anong implication nito sa iyo, Yusek? Will this stop you from continually speaking up about this Hindi. franchise issue? Oh, di ba? Hindi, definitely. Bakit? Oh, yan hindi nyo mapapatahimik si Yusek Claire. Ginagawa nyo kasing itinuturing kasi ng mga ganitong uri ng tao sa likod ng mga sa pagsasampa na ito ng civil libel kay Yusek Claire, natatanga-tanga ang mga Pilipino. Huwag nyo po kaming ituring natatanga-tanga. Huwag nyo ituring natatanga-tanga si Yusek Claire. Kung meron kayong mga tinuturing natatanga-tangang supporter katulad ng mga DDS, sila na lamang, huwag nyo na po kaming idamay. Investigation din natin to. Hindi lang bilang Palace Press Officer, kundi isang mamamayan na dapat nating maipaliwanag. Ako bilang abogado na rin at meron tayong sariling YouTube channel kung saan bibigay tayo ng mensahe tungkol sa current issues, pinapaliwanag natin ang mga legal implications, conflict of interest, large-scale stuff. Kailangan malaman ito ng tao. Kasi kung walang taong titindig dito at magsasalita dito, mamamayagpag ang mga panloloko at mga kasinungalingan. But where do you draw the line, Yusek? No? Kasi syempre kayo ay tagapagsalita ng palasyo. You also have your YouTube channel and you're speaking na sarili mong opinion. Where do you draw the line? Kung kailan yung statement ng palasyo, kailan si Yusek Castro ang nagsasalita o si Attorney Claire Castro ang nagsasalita? Kapag ako ay nasa briefing, definitely, kung ano lang po ang sinasabi sa atin ng palasyo, kung ano mensahe ng palasyo, dun lang po tayo. Pero kapag ka po ako ay nasa sarili ko YouTube channel, hindi naman po ako, I do not go against the government. At ang pinapaliwanag ko lamang po ay ang legal implications. Hindi naman po tayo nagbibigay ng iba pang opinion. So tayo ay nag-a-analyze, pinapakita natin sa tao na maging mapanuri, lalo sa mga fake news peddlers. At sa mga kasinungalingan. So yun yung aking ibinabahagi sa aking mga viewers sa aking YouTube channel. Yusek, puntahan natin itong naging reklamo mo sa NBI, no? Sa alleged death threat made by former Palace Press Secretary Texie Cruz Angeles. Ano ba yung dahilan kung bakit kayo nag-file ng kaso laban sa kanya? Actually, George, gusto ko lang liwanagin. Wala akong pinag-file pa na kaso. Wala pa. Okay. Nag-report lang ako kasi sinasabi nila, balat sibuyas tong si Yusek Claire kasi nag-demanda na. No, hindi po. Pinaalam ko lang po sa NBI, ni-report ko lang po na may threat sa buhay ko. At hindi po ito mapapasinungalingan dahil mismong nakapost ito sa Facebook ko ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. But are you planning... Hindi po ito gawa-gawa. But are you planning to file charges against... Hindi po yung gawa-gawa, no? Ewan natin kung mababalikan pa natin yung post na yun. Pero binasa ko po sa inyo yun, eh. No? Ito po ay pinost nitong si Ahmed Paglinawan. I believe more than a week ago na, no? Pero masyado na yatang mahaba yung pagkaka-post kaya baka hindi na natin mabalikan. Doon kasi sa post na yon, may halo pong pangyuyurak sa pagkatao nito pong si Yusek Claire. At ang hindi pwedeng mapalagpas doon yung pagbabanta sa kanya pong kaligtasan. Alam niyo, kung si Yusek Claire nag-react sa punto ng pangyuyurak sa kanyang pagkatao, katulad po ng pag-FU sa kanya, baka sabihin ko pang balat sa buyas si Yusek Claire. Pero yung pagbabanta, hindi po yung pagiging balat sibuyas. Yun po ay sisigurado lamang sa iyong kaligtasan. Hindi naman siguro maganda na ikaw ay pagbabantaan ng mga tatanga-tangang Duterte supporters nang hindi ka po magre-react. Lalong-lalo na babae po itong si Yusek Claire. At alam naman natin
na meron talagang kakayahan ang mga tao na ito na i-orchestrate yung kanilang mga evil mind, mga morbid thinking. Kasi ganun po yung sinusuportahan nila mga tol eh. Huwag na natin balikan yan. Ipaalala ko lamang po sa inyo, no? Ang mga Duterte at mga supporters po nito, mga morbid thinker po ito. Ang ibig sabihin po ng morbid thinker, ang kaisipan ay laging ang hangad, kamatayan para sa iba o kung anumang mga hindi magaganda para po sa kapwa nila. Hindi nyo po may kakailayan sapagkat mismong si Rodrigo Duterte, ganyan po ang laging nilalabas na bukang bibig sa kanyang mga public pronouncements sa nakalipas po na 6 na taon na kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas at even nung siya po ay mayor pa lamang ng City of Davao. Pati po ang kanyang anak na si Sara Duterte, sa mga series of meltdowns po nito, ang dami pong mga morbid statement nito, katulad po ng gigilitan niya sa leeg, pupugutan niya sa ulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, uhukayin ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. And pinaka-worst of all, yung kanyang pagbabanta na ipapapatay ang ating Pangulo, ang ating unang ginang, at ang ating former speaker. Tapos, si Paulo Duterte, ganun din. Kita naman natin yung kumalat na video. Nambugbog po ito ng bugaw dahil lamang po sa mga bayarang babae. Pero inyo, napakababa, di ba? Kung tutuusin, yung mga ganong pagkakataon, hindi mo dapat gagawin yon. Ang kadahilanan mo, hindi mo nakuha yung gusto mo dahil yung bayarang babae, hindi sumunod sa gusto mong mangyari. Kaya binugbog mo yung bugaw. Si Baste Duterte, ganun din. May paghahamon po ito ng panuntukan kay General Nicolas Torre at kung ano-ano pang pagbabanta sa mga supporter ng gobyernong ito. Yung bunso, even si Kitty Duterte, ganun din ang mga sinasabi. Pamilya talaga ito ng mga pagbabanta at kaya nilang gawin. Si Rodrigo Duterte, inamin niya nga mismo na siya po'y pumatay. Ipinagmamalaki niya na siya po'y mamamatay tao. Si Sara Duterte, sinapak yung sheriff. Oh, saan pa tayo doon? Kaya hindi natin masisisi si Yusek Claire kung magpa-record siya ng mga pagbabanta sa kanyang pagkatao, sa kanyang kaligtasan. In relation to that incident. Pinag-iisipan ko pa, George. Oh. Sa akin lang ang mahalaga ay malaman ng otoridad na kung ano man mangyayari sa akin, merong mga taong nagbabanta sa buhay ko. Okay. Yun lang. Kasi mahirap, George, yung magsasalita ka lang na may nagbabanta tapos wala ka palang pruweba. Puro salita lang. Puro, puro kwento lang. So, mahirap yun. Kaya dapat meron kang resibo, meron kang ebidensya kung saan nanggagaling yung threats mo. Okay. Now, as sa palace officer naman po ngayon, tatanungin ko kayo, ano po, just to clear. Si former DPW Secretary Manny Bonoan is now back here in the Philippines. Any reaction from the palace? Ibang issue na yan. Balik tayo dito kay Garin tungkol kay Leviste. Because these are contracts that we rely on. They have a commitment there. So, nothing, no movement. It's like parang zombie contract lang siya. Bakit po kaya hindi kayo pinapansin at hindi... Parang zombie contract lang. No? Kaya ngayon, nahalungkat, ingay-ingay ngayon ni Leviste, trying to divert the attention of the public. Pero di siya magtatagumpay. Kasi, issue na yan eh. Legal accountability or responsibility ang pinag-uusapan na po dyan. At hindi lamang sa isang tao. Ito ay sa Estado. Aabangan natin sa mga susunod na pagkakataon kung ano ang mangyayari sa issue na yan na kinakaharap nitong si Congressman Leandro Leviste. In the meantime, maraming salamat po sa inyo mga tol sapagkat ako po ay naka-schedule na bumalik sa ospital ngayon. Regular check-up na po natin at patuloy po na lumalakas si Top 1. Wala pong katotohanan na nanghihina si Top 1. Kung meron mang kinarma, hindi si Top 1, kung hindi yung karton nilang tatay na nakakulong ngayon sa Hague, Netherlands. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Shoutout po sa inyong lahat. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.